O mga kababayan, natatandaan niyo pa ba? Etong gunggong na paring ito? Na siya talaga ang nanguna mga kababayan sa pagsasampa ng pangatlo. Third impeachment case laban kay VP Inday Sara Duterte. Ang tanong natin, bakit nakikisali itong mga pari? Siya talaga ang nag-handle mga kababayan doon sa sekretarya ng mga buhaya dyan sa Kongreso. Ang dami nilang ebidensya daw mga kababayan na lahat galing naman sa Committee on Good Governance. Ang tanong natin, bakit nakikisawsaw ang mga paring ito sa usaping politika? At kung concern talaga ito sa bayan, bakit Vice Presidente ang kanilang pinupunteriya gayong ang nagpapatakbo sa ating bansa, si BBM naman nangagba. Si VP Inday ang kanilang inaaway. Padasal-dasal pa mga kababayan na parang sinasabing, Lord, i-impeach natin si VP Sara Duterte. Dasal nga ba ito? O gesture lang niya mga kababayan? Parang nam, ganyan. Gayon pa man, ang mensahe natin sa paring ito mga kababayan, ay hubarin mo yan, sutana mo. O ano bang tawag dyan? Yung clerical suit mga kababayan, para talaga ma-identify siya as pari. Nadadamay mo ang ibang matitinong pari Kinakaladkad ng kababuyan mo, kahudasan mo, jablong pari ka. Ang buong simbahan, ang buong simbahan ang nadadamay mga kababayan. Kaya itong si BCP, bakit nila hinahayaan ang mga ganitong mga acrobats sa mga paring makakaliwa ang mga pag-iisip mga kababayan? Napasok na rin ba ng mga makakaliwa ang CBCP? Speaking of makakaliwa mga kababayan, kaya pala, ang lakas ng loob ng paring ito na magsampa ng impeachment case laban kay VP Sara dahil ang paring ito ayon mismo kay Ka Eric mga kababayan na dating rebeldeng NPA. Ay etong paring ito na isang Ilonggo katulad niya ay nanggagaling pala sa grupo mga kababayan na binuo ng mga komunista. Grupo ng mga rebelde mga kababayan. Yan pala ang pinanggalingan ng paring iyan. Panoorin po natin si Ka Eric mga kababayan ha. Mayroon ding underground sa mga pari. Mayroon pala ding underground organization ang mga rebeldeng NPA mga kababayan para sa mga pari. Siguraduhin mo lang pari ha na hindi ka NPA o hindi ka nakikipagsayaw sa NPA dahil si Ka Eric ang nagsabi yung organisasyong dinadala mo, kinabibilangan mo ay NPA ang gumawa. Hindi naman ibig sabihin mga kababayan na miyembro na rin siya ng NPA. Pero malaki ang tsansa mga kababayan. At paano natin malalaman yan? Through their actions. Madre, katekista, madremonyo, mga katekista. Pastor! Itong si Abante, dapat makilatis din ito si Abante, no? Hindi natin sinasabi ha, pero dapat kilatisin. Obispo. Ay, by the way, ang nag-file ng third impeachment complaint kay Inday Sara, Ilonggo na pari. Pitalon! Tutok na pari. Ang pangalan niya si Father Bong Sarabia. Bong Sarabia. Kilala ni Ka Eric mga kababayan. Ikaw pala ay Ilonggo Tikalon Tagid, Anong motibo mo? Padremonyo. Pero ang organisasyon na pinanggalingan nila ay pamilyar sa akin. Yan ay front organization po yan dati. Front organization ng mga NPA mga kababayan. Ako nasa CPP, NPA, NDF sa mga religious sector, ang ginagamit na pangalan ay PCPR. PCPR. Ang dami nilang mga legal fronts mga kababayan, Sa mga guro, may ACT teacher. Sa mga gagawa, KMU, mga kilusang Mayo Uno. Tapos dito sa Kaparian, mayroong PCPR. Mga religious group mga kababayan, banal-banalan. Ito ang totoong mga hudas mga kababayan. Mga wolves in sheep's clothing. Hubarin mo yung clerical suit or sutana mo. Pare, pademonyo, makita natin mga kababayan, may buntot yan. Promotion of Church People's Response. Wow, promotion of Church People's Response. PCPR is the front organization kagaya ng NUPL. Sa mga lawyers din yan mga kababayan na front ng mga NPA. Infiltrated na talaga ang ating gobyerno mga kababayan. Napasok na nga nila ang Kongreso. Sa loob ng PCPR na lumalangoy sa mga religious sectors, religious organizations. Kaya nga nagtataka tayo mga kababayan. Bakit nakikialam itong mga pademonyong ito? Ang pakialaman nyo, ang kaligtasan ng mga tao, ayan, politika. Kung gusto nyo makialam, huwag kayong magpakilala na pare kayo dahil ginagamit nyo ang inyong impluensya nakakaladkad nyo ang buong simbahan.
Itong paring napapalamon ng sobra mga May kababayan. tinatawag din na underground organization. Ang tawag ay CNL. CNL. Christians for National Liberation. Oh, Christians for National Liberation. Grabe itong mga makakaliwa, makapaninglang mga kababayan, no? Ibig kong sabihin, Iba-iba ang mga kung mukha, nanggaling pero pareho ang kaluluwa. sa PCPR, itong si Father Bong Sarabia, ang PCPR ang naglikha at nagbuo niyan, Communist Party of the Philippines. Communist Party of the Philippines ang lumikha ng organisasyong kinabibilangan ng padrimonyong ito. Na magsilbi itong PCPR or Promotions of Church People's Response sa tinatawag na Church and Religious Infiltration. Make sense na ba mga kababayan? Kaya wag na kayong magtaka bakit pinangunahan talaga niya. Kung may mas makasalanan pa mga kababayan sa may kasalanan, eto nang paring iyon. Dahil nagkukunwari mga kababayan na banal. Miyembro ng simbahan, yun pala, iba ang purpose niya. Kung pagbabasehan natin ang sinasabi nitong si Ka Erica na ang pinanggagalingan na organisasyon nitong paring ito ay makakaliwa. So dapat ini-explain po natin ito at pinapaliwanag natin ito. Tumatayong complainant sa ikatlong reklamo ang mga pari, abogado at Padremonyo. miyembro ng NGO. We believe VP Sara committed something illegal. Oh, illegal! Joselito Sarabia. Sige, anong batas ang nilalabag ni Sara kung ang pinagbabasehan nyo ang confidential fund? Who are you to say? Mayroon na bang conviction na pati sa COA mga kababayan cleared si Sara? And something immoral. Oh, immoral. Ikaw ang immoral, pademonyo ka. Hubarin mo yung damit mong pampari bago ka makisawsaw dyan sa politika. Ikaw ang immoral. Against the Filipino people. Ikaw against the humanity. For us, thou shall not kill. Oh, thou shall not kill. Pero sabi ni Ka Eric, ang grupong pinanggagalingan mo ay Rebelding NPA. Founded by CPP-NPA mga kababayan na pumapatay ng mga inosente, mga pulis, nang i-extort. Hindi ka kinikilabutan dyan sa pinagsasabi mo, patrimonyo. Thou shall not steal. Thou shall not steal. Nakikipag-ugnayan ka dyan sa mga kongresista, mga buhaya, mga kababayan na number 1 mga kawatan dito sa ating bansa. Thou shall not bear false witness. False witness. Ang pinagbasehan nyo ay yung Committee of Good Governance na ang mga nag-handle mga kababayan, mga sinungaling. Yung mga buhaya. Lahat mga kababayan bumalik sa kanya. Maraw sa mga dahilan kung bakit dapat matanggal sa pwesto ang bise, ang anilay culpable violation of the Constitution. Patunayan nyo muna yan sa korte. At kung mayroong conviction sa korte mga kababayan, saka palang judge. At Nasaan na ang doktrina mo pari? Thou shall not judge. betrayal of public trust. May kaugnayan pa rin ito sa mali umanong paggamit ng bise sa confidential funds. Sige, tanongin nyo ang COA. Sila naman ang may mandato niyan. Kung may sabit ba si Sara, di ba wala? This is based on the results of... So anong masasabi nyo dito mga kababayan? Na nahubaran ng maskara. Itong pari-parian na nagsampa ng impeachment case laban kay VP Sara. Sa likod ng maskara ay isa palang jablo ang paring ito mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.